Wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit hindi niya pwedeng i-skirt ang... Tama ba yung naririnig natin? Tama ba? Tama. Si Abante bumabaligtad. Hindi ka namin kailangan. Abante, dyan ka na lang. Hindi namin kailangan ng katulad mo. Dyan ka na lang. Kay Marcos Jr. tsaka kay Tambalustos. Wag na wag kang pupunta dito sa amin. Hindi namin kailangan ng bigat mo. Wala. Iboto po ninyo to sa Maynila. Sa Maynila, nananawagan po ako sa mga constituent ni Benny Abante. Wag na wag nyo pong kakalimutang iboto ang tao na to. Matinong tao po yan. Hindi bumabaligtad. Ha? Hindi, seryoso po ako. Iboto nyo po. Kailangan po ng sambayan ng Pilipino yan. Kailangan yan ng mga Manileño. Wag na wag nyo pong ayaang bumagsak si Benny Abante para manatili po kayong ganyan. Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Ito po, magre-reaction po tayo. Nasalbo po na reaction natin. Pakinggan po natin si Senator Coco Pimentel, no? We're disappointed kasi parang naging Duterte show daw. And I'm recording, sir, yung sa the human rights sector that we're disappointed kasi parang naging Duterte show daw and the former president was not challenged enough by the subcommittee. Reaction. Well, hindi sumipot si Garma. Hindi sumipot si Leonardo. So, that's the way it is. Sometimes nangyayari yan. But Garma and Leonardo will have to show up in the future. And so there's a promise that he will be scrutinized more. With the statements para kanina, he encourages daw policemen to encourage suspects to fight para to justify the killing. Hindi We need more testimony, Bale. So the subcommittee, with the help of the Mother Committee and the help of the Senate President, if we want to dig further, we have to exert effort. Kami investigative dapat yun, effort. Not only of my staff but the entire Blue Ribbon and the entire Senate. Just like what they're doing in the House. Buong House yun eh. The former president will be compelled to attend more hearings. Depende. Wag na muna. Let's give the airtime to the others kasi he has a way of dominating and monopolizing the time eh. Okay? Thanks, So, nakita naman ninyo. Anong una po sinabi ni Senator Coco Pimentel? Kailangan dumating si Garma at si Leonardo. Ba't tinatago nila? Oy, Abante, Dan Fernandez, anong ginawa nyo? Ba't nagkalat kayo? Hindi pinasipot si Garma, ha? Pare yatang may sakit si Garma yata. Ano, Abante, Paduano, ano nangyari dyan? Parang, ito, pakinggan po natin, ha? Parang tumamlay ang dalawang, parang basang sisiw ngayon, eh. Parang basang sisiw, magsalita, pakinggan po natin, ha? Yung Sandro Chola, pambilyonaryo. Hi, Kong Benny and Kong Dan. Sir, personally, kayo po ba naniniwala na may inamin si former president kahapon? So tingin niyo po ba may pag-ako on his part? Kasi ang binabanggit po kaninang umaga ni Attorney Panelo, wala naman daw inamin. Figure of speech lang daw yung Davao Death Squad. Unang-una kasi, hindi naman resource speaker si Tony Panelo eh. Abogado siya eh, ni dating Pangulo. So, hindi naman siya resource speaker. Pangalawa, nakita naman natin inamin ni former president yung talagang responsibility niya. Inamin niya, inako niya eh. Yung mga pagpatay na yan, yung DDS na, inako niya yan eh. Ngayon, kung sasabihin ng ibang mga abogado niya na nagbibiro lang siya, di ko na alam kung anong... sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, pag ako sinabi sa akin na papatayin ako, matatakot ako eh. Di ba? Oo. Tapos sabihin sa akin, nagbibiro lang.
Pag sinabi daw sa kanya, napapatay siya, matatakot siya. Ibig sabihin, epektibo yung strategy ng Pangulong Duterte sa mga mga kriminal, no? Katulad ng mga kriminal. Tatanggalin ko po sa record yung criminal si Abante. Hindi po criminal si Abante. Nadulas lang ako. Diba? Mantakin mo yun, di ba? Matatakot pala yung kriminal. Di, tama. Totoo yung sinabi ng Pangulong Duterte na yung kanyang pananalita ay epektibo. Kaya Abante nga, tumatalab eh. Ito, panggang po natin, ha? Ito, panggang natin mo na Pangulong Duterte. Ha? At pagpabay kaso, ako ang nagbibail bond. Ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. Ang pag nandyan na yan, buhay ng nila. Duterte. Basta wag niyo pong pasinin yung maliit na yun, ha? Yun, naka-black na yun. Wag niyo pasinin yun, ha? Yung nagsasabing, Duterte. Okay lang po yan. Wag niyo pasinin. Okay lang yan, ha? Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na... Narinig mo yan, Benny Abante. Kung tunay kang lalaki, hindi mo gagawin yung iniisip mo ngayon. Di mo ba? Wag mong gagawin yung Benny Abante, ha? Pakinggan po natin. Natakot pala si Benny Abante. Nung sinabi ng Pangulong Duterte na, kayo, totodasin ko kayo, natakot si Benny Abante. Akala ko ba, papunta ka sa langit, ba't takot kang mamatay? Yung mga kongregasyon ni Benny Abante, narinig niyo siya. Takot siyang mamatay. Bakit kaya? Baka hindi siguradong pupunta na langit, no? Tanong lang. Kung Benny, anong masasabi mo pa? Dagdagan mo. Ako. Mahirap yan tayo. Ako tingin ko kasi that era was already passé eh. That's already done. I mean, let's face it, we evolve, to find out that those kind of treatment to the Filipino people. Yun daw era ay natapos na yung era ng Pangulong Duterte. Nag-evolve na daw sila. Ayan, nag-evolve sila. Sabi ni Dan Fernandez, nag-evolve. Anong klaseng evolve ang ginawa mo, Dan Fernandez? From artista, sexy actor daw siya. Sabi na lang, wag na bold star, sexy actor na lang. From sexy actor, naging politician. Ngayon ano naging? Quadcom? Malupit din tong. Tingnan nyo, para po silang mga basang sisiw. Kasi huling-huli sila sa mamang to, Pakinggan po natin ang mamang to, Des put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang, Mr. Chair. Anong masasabi mo doon, Dan Fernandez, Sunog, no? Sunog sila. Kasi si Garma wala, si Leonardo wala. At dumating dito yung mama na masakit ang loob, na binastos-bastos doon. Mantagin mo, binastos-bastos, isang major o isang colonel o isang pulis. Ano si Abante, si Dan? Sila yung mga ano lang yan, mga
halal ng mga taong bayan, hindi naman pinagtrabahuan ng kanilang mga posisyon eh. O itong tao na to, pinagtrabahuan niya yan, magsimulang PO1, PO2 hanggang magkaroon siya ng 3 star dito sa Balikat. Tapos babastos-bastusin yung mga pulis dyan sa inyong Quadcom hearing. Mahiya naman kayo. Kung wala yung mga pulis na yan, baka wala kayong mga security dyan. Huwag niyong bastusin ang mga pulis, huwag niyong subukan ang mga yan. Baka pag sinubukan niyo ang mga yan, makikita niyo yung hinahanap niyo. Kaya kasi pag hindi ka na congressman, hindi ka na public official, tapos nakita ka na itong si ano, anong pangalan nito? Colonel Grilla, ano ba ito? Colonel, basta Grillado, hindi ko po ma-pronounce eh. Makita ka nito talagang anuhin ka niya, gaganyan, babatukan ka niya. Sabi niya, ikaw daw, walang niyo ako. Ano, hindi ka na congressman, ano? Kaya mag-iingat ka, di ba? Ang gulong ay umiikot. Ngayon, umikot laban sa kanilang dalawa. Ayan, basang sisiwan labasan nila. Tanungin mo yung amo mo, sasabihin sa'yo, anong gagawin natin? Buti na lang nandiyan pang Pangulong Duterte na i-inspire ng buong Pilipinas. May pag-asa. Duterte! 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 Ito pakinggan mo natin. About joking on serious matter will not be considered rightly by the Filipino people now. Kasi nga, I think the Filipino people are now waking up. Tagalog! Kita po nila na may mali. Yan. Precisely because somebody na within their group have spoken about these things. So, tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh. Di ba? Naramdaman po ninyo yung power nila? Nalambot sila, wala na silang power. Kasi sunog. Wala nang power si Dan tsaka si Benny. Sinunog sila ng isang major ba to, Colonel? Basta isang pulis. Sinunog sila ng isang pulis na binastos-bastos dyan sa may Quadcom. O sige, pagsalitain po natin, kawawa naman kasi ang Pangulong Duterte kahapon salita ng salita, no? Ito. Sometimes, like for example, no, yun sa edad din po ni former President. Hoy Dan, ganahan mo naman, nawala yung yabang mo. Yabangan mo ng konti, hoy. Nawala yung yabang ni Totoy. Duterte and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, no? We have seen yung strong personality niya and he cannot change that anymore. Being an old person. And I think nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart, no? At pag nasasabi niya, nakikita ng mga lawyers niya na mali. So, sinasabi na lang nila na joke. Pero ako, I understand yung situation ni Presidente. Being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then suddenly, pabaguhin niya yung style niya. That's hard. That's hard. And that's the reason why Bakit kayo? Bakit binago yung style nyo kayong dalawa na wala hangas ninyo, ha? Na wala hangas ninyo. Hinahanap namin yung hangas ninyo, yung hangas, yung talagang matapang, ba't nawala? Sabi ni Coco Pimentel, si Senador Coco Pimentel, kailangan daw umatay si Garma. Ano nangyari kay Garma? Ito sasabihin po nila. Nawala nga kasi, no? Maangas tong si Dan Fernandez tong mga nakarang araw, eh. Tiklop. Tiklop. Sunog, eh. pero sa mga generals na nakaikot sa kanya to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Hindi ba? Hindi tapos yan. Tuloy! Nananawagan po ako sa mga sinasakupan ni Congressman Dan Fernandez sa Laguna. Iboto po ninyo itong tao na to. Ay, matinong tao yan. Unang-una, hindi po kurap. Ha? Hindi po yan kakampi ni Marcos Jr. tsaka ni Tambaluslos. Tsaka tapat na tao po yan. Tsaka sabihin nyo sa kanya, medyo gilasan. Nawala po yung gilas. Dapat ayusin na po natin.
So sir, tingin nyo wala nang kawala, talagang dire-diretso na dun sa crime against humanity and possible makarating nga ng ICC, gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin. Kasi alam nyo, I'm pretty sure, dapat ako, hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching. The Republic Act 9851, nakita ko rin yan, nabasa ko na meron pala tayong batas na gano'n. Yung jurisdiction Nabasa! Nag-aral! Balakpakan! over this matter will be under the Philippine courts. And establishing special courts can be done by the DOJ according sa Republic Act 1951. Special court? Gagawa kayo ng special court para kay Duterte? Malupit! Pangulong Duterte, nananawagan kami sa iyo ngayon, ha? Gagawa sila ng special court para sa inyo lang. At hindi pwedeng gamitin para sa kanino man. Sa inyo lang. Ang pangalan po ng court na yun, Dan Court. Malupit, Dan Court kontra Duterte. Ganun yun. Binastos yung pulis. Pulis yan eh. May ranggo yan. Nag-aaral yan, Dan. Huwag niyong babastos-bastusin yung mga pulis dyan. Doon nga sa Senado, ang Pangulong Duterte, talagang pinrotektahan niya. Sabi niya, me and me alone. Hindi kanya pinagsalita yung mga pulis eh. Kaya maraming saludo sa mamang yan. Kasi may paninindigan. Hindi niya pinabayaan yung mga general. General yun ha, hindi niya pinabayaan bastos-bastusin. Anong sabi niya? Ang tagal na, ba't hindi niyo ako kinakasuhan? Tagal ko nang tumotodas, ang dagmay ko nang tinodas. Alam niyo kung anong inihintay ng Pangulong Duterte doon? Ano? I-contempt siya, ikulong siya doon. Yun ang inihintay niya para maligwak na ang buong Pilipinas. Hindi po magawa-gawa. Hindi nga siya masabihan ni Coco Pimentel na yung order. Order kayo ng fried chicken. Hindi masabihan, please, wag po kayong magmumura dito. Hindi masabihan ni Risa Hontiveros. Order, wag po kayong magmumura. Wala magawa si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, naghihintay siya doon sa sulok. Naghihintay siya na sasabihin, nagsalita ka na naman. Nahuli na naman kita. Nagsalita ka ha. May tinodas ka. May tinodas ka. Nahuli kita. Sinabi niya, meron siyang DDS. May DDS daw, ha? Pinapasakay ka lang ng mama. Ang tagal na niyang ganyan. Sino pang maniniwalang Supreme Court dyan na mga sinasabi niya mga tinodas niya, totoo yan. Naniniwala ng dalawang ugok na to, pakinggan natin. and all the international laws must be considered as well. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, Ito siguro si Dan Fernandez pag nagharap sila ng Pangulong Duterte, sinabi niya kay Risa Hontiveros, kausapin mo yung lawyer mo. Walang lawyer na maniniwala sa'yo. Kausapin mo yung lawyer mo. Mantakin mo, senador, isa kang sibilyan, sasabihin mo yung senadora na kausapin mo yung yung lawyer mo. Alam niyo po kung ano nangyari? Umepal tong si Pampilo Lacson, ingepal niya ito. Ayan, umepal si Pampilo Lacson. Ngayon, dinilit na niya to, sabi niya, yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. Only once consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be woman who answered present during a roll call. Her name, Risa Hontiveros. Ngayon po, dinilit na niya yan. Kala ko ba may yagballs tong si Ping Lacson? Pinuntahan ko yung niya, yung kanyang Facebook page. Ha? Wala! Idol ko to si Ping Lacson. Hindi raw corrupt to di ba? Hindi corrupt. Naniniwala kayo? Oo, naniniwala ako. Bakit dito? Para yatang nawala niyo, di ba? Bakit tinanggal niya tong kanyang post? Dapat wag mong tanggalin, Sir Ping Lacson. Dapat tinayaan mo dyan, di ba? Tumatakbo kang senador ngayon. Baka hindi ka na namin iboto. Tinatanggal mo yung mga post mo. Ha? Mantakin mo yan, si Risa Hontiveros lang daw ang tumayo. Ha? Tumayo hindi nga nakatayo. Anyway, iboto nyo po si Ping Lacson para sa Senado. Ayan ang sinabi niya.
invaded by the former president. Anong sa Tagalog po yung invade? Nilusob ng isang former president, yung yung mabagal na lang maglakad, nilusob pa ang Senate. O ngayon, anong gagawin ninyo? Invite nyo pa ng invite, sige. Anong sabi ni Coco Pimentel? Wag na muna kasi mahal ang pamasahe. Ayaan na muna siyang, kasi meron siyang way na wala kami magawa pang nagsimulang magsalita. Di mo ba? Kaya wag kayong mangarap dyan sa Kongreso, ha? Pag nangarap kayo dyan, maliligwak kayo dyan. Mataas ang pangarap nitong ni Abante, tsaka ni Dan Fernandez. Ini-invite nila ang Pangulong Duterte sa Kongreso. Ano, naka-ready na ba kayo dyan? Bantakin mo itong Senado, walang nagawa. Ha? Yung bibig niya, walang magawa. Ayaw pa niyang umalis. Ayaw pa niyang umalis. Mga kareaksyon nito, ha? Ayaw niya talagang umalis. Ito. Panoorin natin na ayaw niyang umalis, ha? Dito. Saan ba yun? Anong video ba yung ayaw niyang umalis? Yan. Saan yun? Dito yata yun, tingnan na dito. Mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Duterte! Chef, Duterte! personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga pulis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes! Sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko lang. Tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Sabi po na sinabi ng Pangulong Duterte, tinanggal ko yun. Ang tagal ko nang tsumutsugi ng tao hanggang ngayon, wala pa akong kaso. Pag ganun ang narinig mo, at yung puso mo nakatali lang sa isang maliit na sinulit, katulad nung kay Benny Abante, talagang matatakot ka. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya nito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako akin mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila. Yun. Yun daw mga polis na pumunta ng kidnapping, tsinyugin na niya. Thank you, Mr. President. Present this afternoon, narinig niyo yung sinabi ni Presidente. Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said?
na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang... Do you confirm such a statement? Alam nila yan. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man What do you do? And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So in short, Anong circumstances? Di ba? Ganun yun eh. In short, tinodas namin, sabi ni ni Danau. Ay, balikan natin si pare I Dan. think it's really up to the DOJ to do their work. Sa akin, parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Hindi, di ba sabi mo gusto mo ICC? Bakit domestically na naman? Binabago mo na naman yung ano mo kasi bakit? Pinagtabuyan kayo doon sa ICC. Ayaw mo lang sabihin na abante, wala na. Pinagtabuyan kayo doon sa ICC, 4 na beses kayo bumalik. Domestically ka pang alam dyan. Wala nga hindi nga kayo tinatanggap sa ICC. Paano pati ICC natatakot kay Duterte? Ano sinabi ni Duterte sa mga ICC? Pag babarilin niya? O tuloy, hindi na pumunta dito ICC. Ano sabi niya? Pag pumunta sila dito, anong gagawin ko? Pagbabariling ko. Wala nang papasok na ICC dyan. Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Dapat meron na ritong tinatawag na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa. Oh, alam mo naman pala ba't binabanggit niyo pang ICC? Paano? Wala. Wala nga po. Wala na. Wapakels na ICC dito. Kasi pag pumasok dito ICC, na alala nila na yung palang amo nila, baka siyang unang damputin. Doon sa Guinness Book of Record. Pirat? Yun ang sa amin. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. O yun naman pala Hindi ko alam Abante, kung gusto mo nang bumaligtad nararamdaman niyo po yung dahan-dahan bumabaligtad si Abante. Yung pinupuri na niya ngayon yung Davao style of leadership, ginawa niya nationwide. Ayan, bumabanggit na naman ba? Abante, mahiya ka naman. Parang gusto nang bumaligtad ni Abante, mga kareaksyon. O pakinggan niyo ulitin natin Abante Wag kang magsisinungaling Sinabi mo to on records to Ang kalagayan ng ating Pangulo. Oh, muna tayo, take out muna tayo. Okay. So help you. Ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Bumabaligtad na si Abante. Bumabaligtad si Abante. Yan ang mga style ng mga dahan-dahan bumabaligtad. Naunawaan daw niya ang Pangulo. Bumabaligtad si Abante. Narinig po ninyo, bumabaligtad. Ulitin natin bumabaligtad. Sige. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya.
Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit, hindi niya pwedeng i-skirt ang Tama ba yung naririnig natin? Tama ba? Tama. Si Abante bumabaligtad. Hindi ka namin kailangan, Abante, dyan ka na lang. Hindi namin kailangan ng katulad mo, dyan ka na lang. Kay Marcos Jr. tsaka kay Tambalustos. Wag na wag kang pupunta dito sa amin. Hindi namin kailangan ng bigat mo. Wala. Iboto po ninyo to sa Maynila. Sa Maynila, nananawagan po ako sa mga constituent ni Benny Abante. Wag na wag nyo pong kakalimutang iboto ang tao na to. Matinong tao po yan, hindi bumabaligtad. Hindi, seryoso po ako. Iboto nyo po. Kailangan po ng sambayan ng Pilipino yan. Kailangan yan ng mga Manileño. Wag na wag nyo pong hayaan bumagsak si Benny Abante para manatili po kayong ganyan. Ay, ang sarap siguro mag-swimming doon sa resort niya, no? Yung ganyan, yung mag-swimming ka, tapos nagba-barbecue ka, no? Magba-barbecue ka. Tapos kasama mo si Kong Benny Abante doon, no? Tapos, yung ganun, mag-swimming kayong dalawa doon. Ay, responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay a private person lang, magsalita siya ng ganyan, magbiro siya, okay pa eh. Pero pang isang pangulo ng bansa, nagbiro ng ganyan, ginagawa lang sa babae, nakakatakot yan, gagayahin ng bawat Pilipino yan, maghahamon, sasabihin na papatayin kita, biro lang yun. Baka gayahin na ng Pilipino. ay, hindi sinabi ng Pangulong Duterte ng biro yun. Hindi nagbibiro ang Pangulong Duterte. Hindi siya nagbibiro sa mga kriminal. Alam mo, Benny Abante, doon sa Davao, safe na safe ang mga matitunong taong katulad mo, tsaka katulad ko. Makinig ka. Pero yung mga kriminal, hindi safe doon, delikado doon. Ay, matotoda sila doon. Hindi, mabait naman si Kong Benny, Pagtiyagaan na lang natin, ganyan lang talaga yan. Pinanganak na ganyan yan. Alright. Yan, anytime. Yeah, actually, nangyari yan noong panahon nun. Naging strong yung mga mayor, mga nagmumura na rin. Maraming ganun. Maraming. Ay, gising pala si Dan. Kala ko natutulog na. Walang yayan. Oy, Dan, magparamdam ka naman. Ba't umina ang boses mo? Di ba? Kasi pag wala kayong tinatago, hindi mahina ang boses nyo. Nasaan si Garma at si Leonardo? May sakit na naman yung dalawa. May COVID daw si Leonardo. Tapos si Garma, may sakit dito sa esophagus. Esophagus ba to? Hindi esophagus to. Alright. Nag-emulate ng ginagawa niya. And I hope na mag-stop natin na po talaga yan. You know why? Sana hindi ka magmura pag governor ka na. Alam mo kung bakit ko nasasabi na dapat di sa... Alam mo, naglalandian pa yung dalawa. Huwag kang magmumura pag governor ka na. Wala sa ayos tong dalawa na to. Huwag kayong maglandian dyan. Daming nakakakita. Huwag naman dyan. Tingnan mo panoorin po ninyo. Sumisimple-simple pa si Mang Benny And I hope na mag-stop natin na po talaga yan. You know why? Sana hindi ka magmura pag governor ka na. Alam mo kung bakit ko nasasabi? Tingnan mo, kumalapit yung isa, kumalapit din yung isa. Walang ganyanan. Hindi mo makikita sa Pangulong Duterte yan, yung kalakalabit na ganyan, yung katabi mo, hindi kumakalabit yan. Hindi, siguro talaga magkaibigan lang. Huwag natin lagyan ng mga kulay yung ganyan. Oo. Kahit ako kinakalabit ko Misis ko lang. Huwag yung mga kaibigan, delikado yan Alright. Na dapat this have to stop. Yun ang sinasabi natin, the law must be applied to all or none at all, di ba? Ngayon, ang problema, kung halimbawa nagmumura si former president sa Senado, tapos inayaan natin magmura dito, what prevent others to make that kind of statement as well? Papatay. Halimbawa, si Laila de Lima, o sabihin niya, patay o contempt mo siya, or pag hindi winidraw. Kasi pinabayaan natin. So, huwag natin hayaan na dungisan yung institusyon. Hayaan na nating dungisan tayong mga parliamentarians. But yung mismong institusyon na mapapunta yung record
ng mga sinasabi ng bawat isa dyan, nababasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakahiya tayo. Kayo lang ang nakakaya, huwag nyo kami isali. Pati kami sinasali nyo sa kahihiyan. Anong ginawa nyo sa Office of the Vice President? Institusyon din yon. Anong ginawa nyo? Binarubal nyo ng binarubal yung ngali. Alam nila ngayon ang Senate yung institusyon. Nung ang tatay nung binastos na Vice Presidente, doon sa Kongreso, doon sa Kongreso, hindi nakarecord yun? O sige, okay lang kung hindi nakarecord. Ngayon, itong former President na pinatikim ang Senado, yung pinatikim sa kanyang anak, doon sa Kongreso, ayaw ninyo, nakakahiya. Alam ninyo yung nakakahiya. Alam nila yung nakakahiya. Pero yung ginawa nila dito sa pulis na to, yung nasa taas ko, dito sa pulis na to, hindi nakakahiya. Yung utusan, pakinggan natin, Pakinggan natin kung anong pinagawa doon sa pulis. Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang, Mr. Anong masasabi mo doon, Dan Fernandez? Nagsisinungaling tong pulis na to? Under oath yan, First time nilang mag-hearing, wala pang nag-close door, wala pa. Nagulat nga yan ang tunay na surprise visit. Ang mahirap kasi, yung Quadcom, ito kasi ang mahirap, hindi nag-iisip ng maayos Ang Quadcom, hindi sila nag-ingat. Kasi akala nila, ang mga pulis, paglalaruan nila dyan sa Quadcom, mali kayo dyan. Dahil ang Pangulong Duterte, nire-respeto ng mga pulis. Ngayon, kung paglalaruan mo, yung mga taong may pinakamataas na respeto sa isang tao, ay mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Hindi nila naisip yun. Yung mga pulis alaga ng Pangulong Duterte, protektado niya yan. Hindi ayaw niyang mamatay ang mga yan. Ayaw niyang may masilat dyan. Mantakin mo nasuspinde. Binibigyan niya ng suporta. Saan ka makakita ang mayor na ganyan? Ngayon, sasabihin mo na yung mga pulis, sila yung bastos-bastusin mo, ay, nagkakamali ka dyan. Liligwaking ka ng mga yan. Kongresista ka lang. Yung mga pulis, pinagtrabahuan nila ang kanilang posisyon. Siguro ngayon, kongresista ka na ang nagbigay ng mandato sa iyo ang taong bayan. Sila hindi. Pinagtrabahuan nila ang posisyon nila. Hindi sila nang limos ng boto sa mga mamamayang Pilipino. Dapat yan ang malaman ng mga kongresista. Huwag nilang bastos-bastusin ang mga pulis. Dahil pag wala na kayo sa puder ninyo, yung mga pulis na yan, alam nyo naman. Di ba? Mahirap kasi yun. Yung mga pulis na yan, may dignidad yan, may pinag-aralan yan. Hindi naman lahat ng pulis ay may mga mabababa ang lipad, yung mga scalawags. Marami pa rin mga pulis ang matituno, kaya may tiwala ako sa institusyon na yan. Di po ba? Tuloy mo lang, Parindan, ang yung mga sentimiento. Kaya, di ba babasahin nila, wala man lang nag-stand para i-delete o tanggalin yon sa record ng Senado? Ano yung pagmumura, tatanggalin? Huwag mong tanggalin yon, Dan, importante yun. Alam mo, ang nasasaktan lang sa pagmumura, yung tinatamaan dun sa mura. Pero yung hindi tinatamaan dun sa mura ng isang tao, hindi yan maapektuhan. Ngayon, kung kayo tinatamaan dun sa pagmumura ng Pangulong Duterte, ibig sabihin tinatamaan kayo. And even in us? Kaya nga sabi ko, pag dito, hindi ako papayag na maput into record yan. Mabubura ko yan. I mean, that I'm Point of order. I'm pretty sure all of the chairman and all the members will agree with me na hindi po natin pwedeng ilagay sa record yan. Lalabas dyan yan lahat ng mura. Lahat ng mga masasakit na salita na hinayaan natin at tayo ang sisisihin ng mga susunod na henerasyon for that. I'd like our people to know na lahat po ng pronouncement ng Pangulo, kahit Alam mo, tayo daw ang sisisihin. Bakit ka sisisihin? Yung mga paparating na henerasyon, ma-inspired sila. Huwag kayong masyadong magmalinis-malinis. Huwag kayong masyadong magdise-disente dyan. Sino ang tunay na mga magnanakaw?
sige nga, kung talagang gusto nyo, yung lahat ng mga nagnakaw sa ako, sasabihin ko, partly, masasabi ko na hindi ako naging tapat na tapat sa gobyerno natin. Pagbabayad lang ng buwis. O, di ba? Minsan, hindi tayo nagiging tapat. O, sino? Sige, sabihin nyo. Sino nagtapat na businessman dyan na naging tapat sa pagbabayad ng buwis? Yung talagang tunay na tapat. Hindi nila dinodoktor yung kanilang pagbabayad ng buwis. Technically, wala akong buwis eh. Kasi OFW ako eh. Wala akong buwis. Ano yan? Exempted dyan sa buwis. Di ba? Pero, pag tungtong mo na ng Pilipinas, di ba? Pag ikaw ay hindi na OFW, magbabayad ka ng buwis. O, di ba? Ngayon, itong mga to, tanungin ninyo, lahat kayo na nakikinig, mga businessman o mga normal na Pilipino kayo, o mag-comment kayo dito pag sinabi ninyong tapat, 100% ang binayaran yung buwis. Di ba? Kaya huwag ka mag-disente dyan. Tayo naman, hindi nagnanakaw. Di ba? Hindi tayo literally o intentional na ninakawan natin ang kaban ng bayan. Di ba? Hindi nga tayo kayang bayaran. Ang dami nag-attempt. Oh, ang dami pong nag-attempt sa channel na to, ha? Ang dami nag-attempt sa akin na bayaran ako. Na ganyan ang offer. Hindi ko tinanggap. Bakit? Ito, Duterte yan. Duterte brand of leadership yan. Yan, Duterte ha, hindi pwedeng bayaran. Kaya nga, inspired tayo sa Duterte. Inspired tayo kay Tatay Digong, kay Madam BP Sara. Kasi naniniwala tayo, kung ang mentality ng Pilipino, kung lahat ng mayor sa Pilipinas, lahat ng gobernador sa Pilipinas, congressman, senador, lahat yan ay may mga utak at pusong Duterte yan, pinakamayaman tayo sa Asia. Totoo po yan, tingnan nyo yung Davao. Pangalawa sa buong mundo, pinaka-safe, pinaka-progresong city. Nasa Pilipinas pala yun. Pangalawa sa buong mundo. Ha? Pinaka-safe, pinaka-malinis na city. Pinaka-hindi corrupt. Di ba? Dapat yun ang gayahin mo, Abante tsaka si Dan. Pag si Pangulong Duterte ang ginaya ninyo, magtatagumpay kayo sa political career ninyo. Magtatagumpay ang inyong bayan, ang inyong syudad, o saang mang probinsya kayo, ha? Hindi ko naman sinasabing masamang tao yung dalawang ito, no? Hindi ko lang trip yung kanilang political view. Gumurin niya. Recorded po yan sa Malacanang eh. Nasa archive yan. Lahat ng mga sinabi niya. Pati pagmumura niya. Alright. Kaya nga ako, pag may program ako, o meron akong nasasabi, kahit sa pulpito, may mga nagbabasa sa akin, minumura ako eh. Bakit? Alam ko kung saan galing yun eh. Pinagmamayabang pa niya sa pulpito, pag may nagbabasa sa kanya, minumura niya. Pastor po yan, hindi yan durugista, pastor yan. Ay, may nag-comment, so, daig pa po ang wag mong i-comment. Yan, mumurahin ka niyan, babas. Sabi niya, daig pa po ang durugista kung magsalita. Wag, pastor yan, wag mong i-bash yan. Ayos lang yan. Oh, di ba? Congressman yan. Di ba? But the thing is this. Yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Nanay ko yan eh. Terrible, mahal ko nanay ko eh. Ba't mo kinakailangan murahin? Kung magagawa ka ng PI. Oo. Payag po kayo, tatapusin natin yung video. Ilang minuto lang to, pagtiyagaan po natin ha. Hindi ako magko-comment, tatapusin natin ang video, tapos magko-comment ako ha. Okay? Bilang tayong tatlo. 1, 2, 3, go. Siguro, yung gago matatanggap ko pa eh. Kung talagang gago yan eh. Yung tarantado, kung talagang tarantado. Ay, hindi ko matatanggap ang gago tsaka tarantado. Ikaw na lang, tanggapin mo mag-isa mo yun. Matatanggap po ninyo yun, tatawagin kayong gago at saka tarantado. Wag! Wag! Yung kasing PI, ano yan? Hindi, nag-PI ka na nag-PI, may tinutukoy ka. Hindi, ano yan? Hyperbolic lang yan. Turo nyo nga sa kanya to. Yan. Sinasabi ko yan sa pulpito eh. Ay, pasensya na po kayo, may kasunduan pala tayo. Tatapusin natin ang video. Kaya lang hindi ko mapigilan to eh. Kasi masyadong tanggapin mo at tawagin kang gago tsaka, wag! Tarantado, wag! Pangit yan. Di ba? Oh, sige. Tawagin kaya natin siyang gago. Wag naman, matanda na. May respeto tayo sa matatanda. Kasi minsan nawawalan ng respeto mga kabataan sa matatanda.
sa nakikita nilang hindi rin sila rumirespeto. Kaya kung nakikita natin na ba't ang Pangulong Duterte, no, respetado siya, talagang nire-respeto natin. 'Di ba? Tinitingala natin siya kahit na mura ng mura. Kasi yung puso niya hindi naman 'yun. Yung pagmumura niya is out of love. Out of love of the country, of his fellow Filipino. O, English po yun, 3 palakpak lang ang kailangan ko. Yun. So, out of love po. Sa pagmamahal niya sa atin. Nagmumura siya dahil hindi siya makatiis sa mga nararanasan natin. Napapamura siya. Itong mga to, anong ginagawa nila? Nagmamalinis-malinis. O, di ba? Malinis-malinis. Talagang tarantado ka. Hindi mura yan. Totoo yan. Pero yung PI, pambira, pagtanggap ng ating kababayan yan, minumura mismo yung nanay niya, hindi ko katanggap-tanggap sa akin yun. Sir, last na lang. Sir, so if in case na pag umattend siya sa Quadcom, tapos ganon, anong gagawin natin, sir? Point of order. Point of order. Yeah, ganun. Tapos we will try to remind him. Tapos pagpaulit-ulit pa rin, then we have to take action. Well, ako, ang nakikita ko dyan, I try to tell this to Chairman Ace. Sabi ko, kapag gano'n, nagsalita siya ng panay mura inabot natin doon. I think we have exhausted yung mga bagay na itatanong sa Senado. To be honest, I'm candid with that. Ay, yung magandang nagawa sa Senado. Siguro kung itatry nilang i-contempt ang Pangulong Duterte, i-contempt nila, naku po, iba yun. That they denied is yung reward. Yung kasi hindi yun inamin. Pero kung mapapansin nyo, yung sinabi, merong 7 na administration. Ako, I'm not against the Senate hearing, no? Pero kung mapapansin nyo, yung sinabi, merong 7 na pangalan. At tinatanong, Normal ba mga to? Naniwala sila doon? Itong si Coco Pimentel hindi naniniwala eh. Si Rizon Tiberos naniniwala. Pati ikaw din naniniwala doon sa 7? Kahit ano sabihin ng Pangulong Duterte, sasabihin niya, pangit ka, si Rao. Maniniwala kayo? doon kung binayaran yon. Tinanong ni Senator Risa yon eh. Ang sabi, hindi, mayayaman yun eh. Para maka-attend siya ng Monday. Actually, hindi namin siya inalaw na hindi maka-attend yung kanyang condition. Ito. Si Garma. Ito si Garma. Ano nangyari kay Garma? Ayaw nilang paatin ni si Garma, ganon. May sakit. Lines Capanti from GMA Online. Sir, morning. Sir, follow-up ko lang po yung kay Colonel Garma. Senate President Escudero said it's very important for her to appear in the Senate drug war probe. Is the House allowing her to go there? Or as far as you know, does she want to testify also in the Senate? Well, talagang dapat mag-appeal siya doon, no? Sooner or later, she'll be there din naman as well. Unfortunately, prior to the last committee hearing natin, noong October 22, nagpapaalam na yan about yung kanyang condition. And it's a long letter to us. She was talking about yung esophagus niya eh. Kasi parang meron siyang dito na naka-block na hindi siya makalunok. And actually, hindi namin siya inalaw na hindi maka-attend noong October 22. And because after that hearing, we allowed her na ma-consider yung medical check-up niya. And it happened na I thought Sunday siya pupunta para maka-attend siya ng Monday. Pero yun nga, Monday pala siya umattend ng medical check-up niya. So kay Leonardo, siguro after niyan, ilang days lang naman yung COVID, so can attend. Nakatanggap kami ng urgent motion, di ba? So, si Garma po, meron siyang sakit dito. Ito daw yung esophagus. Si Leonardo naman, may COVID. The lawyer na talaga matindi ang sakit ni Colonel Garma. So,
So, kami naman, hindi naman namin pwedeng, sabi ng urgent motion na this is another human rights concern, no? Yung right to life. Naniniwala ako dun eh. So, hinayaan namin siya makita ng mga doktor sa Cardinal Santos. I do not know if it's Cardinal Santos now. O nagpapatingin si Cardinal Santos. Oo. For medical check-up. Balita namin, baka ma-ICU pa siya because of that. So, she cannot actually speak properly, mentally speaking, kung harap siya sa Senado. Although kami naman, we will not prevent the Senate from calling her to testify. Release Colonel Garma. That is all. Ano po yung nafe-feel ninyo? Parang matamlay sila eh, no? Parang may something eh, no? Pagdating po kay Colonel Garma, ICU daw, hindi raw makapagsalita. Tapos si Leonardo, meron daw siyang COVID. Uso pa bang COVID ngayon? Uso pa? Kala ko lahat tayo may COVID na, di ba? Na-injectionan ka, di ba? O kung na-injectionan ka, yung COVID nasa iyo na. So, hindi ka na mako-COVID. Tapos si Garma daw, ma-ICU. Ipapa-ICU mo yung itsurang yun. May tinatago tong mga to. Maniwala po kayo sa akin, may tinatago yan. Alam po niyo kung anong tinatago nila? Ha? Siyempre, kahit ako, yung bank account ko, itatago ko, ganyan. Yung mga alas ko, itatago ko, yan, ganyan, tinatago nila yun.